Si Jake at ang iba pang mga estudyanteng kasama niya sa gulong nangyari ay nagsisi sa mga maling kanilang ginawa. At sila ay nangarap muling maging isang salamangkero. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang mga ginawa, pagkatapos gamutin ang kanilang mga sugat, kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan sa loob ng punishment room. Habang sina Shirley at Amy naman ay kinakausap ng mga guro tungkol sa mga pangyayari. Shirley, bakit hindi mo agad kami sinabihan kapag may nangyayaring ganyan? Dapat ay sinasabi mo muna ito sa aming mga guro, ngunit sa halip pumunta ka kaagad ng mag-isa para iligtas ang isang upperclassman na mas mataas pa ang klase sa iyo. At iyon ay isang bagay na hindi namin matatanggap bilang paliwanag, seryosong sabi ni Teacher Thad kay Shirley. Naiintindihan ko po, at sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Hindi namin ito maitatago habang buhay, at hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa headmaster. Sa totoo lang, si Shirley ay aking boyfriend, sagot ni Amy. At si Shirley naman ay nagulat sa mga sinabi ni Amy. Nagulat din sina Cheryl at Teacher Sayna sa mga sinabi ni Amy. Ano, gulat na sigaw ni Teacher Thad, at ang sigaw ni Teacher Thad ay halos dumagundong sa buong eskwelahan. May tao ba dyan? Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan ninyo ako, sigaw na sabi ni Amy. Ha ha ha, sino ang pupunta dito sa kalagitnaan ng bundok para lamang ikaw ay iligtas? Hindi ito mangyayari kung tinanggap mo sana ang aming nararamdaman para sa iyo, sabi ng mga lalaki kay Amy. Ngunit may biglang dumating na puting kabayo, nagulat ang mga lalaki at sinabing sino kaya ang dumating. Biglang sinipa ni Shirley ang mga lalaki at tumalsik ang mga ito. Naririto na ako Amy upang ikaw ay iligtas, sabi ni Shirley. Kinarga ni Shirley si Amy, at silang dalawa ay magyayakapan at magkikis. Kilig na kilig ang mga babaeng estudyante, ang mga sinabi ko sa inyo ay totoo, sabi ni Cheryl sa mga estudyante pagkatapos niyang magkwento sa mga ito. Dahil nakita ito ng aking dalawang mata, pagpapatuloy na sabi ni Cheryl. Ngunit narinig pala ni Amy ang mga kwentong sinabi ni Cheryl. Ano namang chismis ang ikinakalat mo ngayon, sigaw na sabi ni Amy kay Cheryl. Sari-saring balita ang nakapaskil sa pasilyo ng eskwelahan tungkol sa mga nangyari kina Amy at Shirley. Kalat na ang balita tungkol sa kanilang dalawa. Ang mga babaeng estudyante ay masaya. Ngunit ang mga lalaking estudyante naman ay dismayado dahil wala na silang pag-asa kay Amy. Cheryl, gusto mo bang mamatay? Wala ka namang nakita, seryosong sabi ni Amy kay Cheryl. Kailangan ko pa ba itong makita? Hindi ba sinabi mo na si Shirley ay iyong boyfriend? Hindi man lamang ba kayo nag-kiss? Sabi naman ni Cheryl kay Amy na may halong panunukso. Magiging maayos din ang lahat, dahil dito, wala nang ni isang lalaking lalapit pa sa iyo, pagpapatuloy na sabi ni Cheryl. Tama ka dyan, at mas maganda nga iyon, sagot ni Amy. Ilang araw pagkatapos ng insidenteng nangyari, isa itong kasinungalingan. Tama ba, ang Amy na kilala ko ay hindi interesado sa mga lalaki. At si Shirley naman ay bago pa lamang dito sa academy, seryosong sabi ni Teacher Thad. Sa totoo lamang, si Shirley ay nakilala ko na noong ako ay bata pa. At kami ay nagkita muli dito sa academy, ito ay matatawag na tadhana, paliwanag ni Amy. Di ba tama ako Shirley? Sabi naman ni Amy kay Shirley. At medyo sinipa ni Amy si Shirley para umayon din ito sa mga sinasabi ni Amy. Tama po, sagot naman ni Shirley, at naisip naman ni Amy na mas mabuti nang magpanggap sila na magkasintahan. Kaysa naman malaman ng lahat ang kanilang mga nakaraan. Kakaiba talaga ito. Combined class tayo ngayong araw kaya makikita natin si Shirley. Kilig na sabi ni Cheryl. Si Amy naman ay walang pakialam sa mga sinasabi ni Cheryl. Magkikita ba kayo ni Shirley pagkatapos ng ating klase? Kakain ng magkasama, at pupunta din sa silid-aklatan ng magkasama, sunod-sunod na tanong ni Cheryl kay Amy. Gaya pa din ng dati, kami ay magfo-focus muna sa aming pag-aaral, maiksing sagot naman ni Amy. Ano ba yan? Nakakatamad naman,
Dismayadong sabi muli ni Cheryl. Tumawa naman si Amy sa reaksyon ni Cheryl, naisip ni Amy na marami siyang dapat gawin. Kaya hindi niya sasayangin ang kanyang oras para lamang sa pagpapanggap na ligawan. Si Shireenay naman ay magaling din, kaya kailangan din niyang mamuhay ng normal sa eskwelahan. Magsisimula na muli ang kanilang klase sa Combined Training Hall. Shireenay, sigaw ni Cheryl bilang pagbati kay Shireenay. Hello seniors, sagot naman ni Shireenay, kamusta ka na ngayon? Namimiss mo na ba si Amy? Masayang-masayang tanong ni Cheryl kay Shireenay. Ngumiti lang naman si Shireenay sa mga tanong sa kanya ni Cheryl. Hay nako, yan na nga ba ang sinasabi ko, dapat siyang magpasalamat dahil nagpapanggap ako na kaming dalawa ay may relasyon. Pero anong ginagawa niya? Para siyang walang pakialam, nasambit ni Amy sa kanyang isip. Pwede mo naman kaming kausapin ng maayos kapag kami lamang. Medyo nakakatuwa kasing tingnan kapag kinakausap mo kami ng formal. Kahit nakilala naman natin ang isa't isa, nakangiting sabi ni Amy kay Shireenay. At naisip naman ni Cheryl na ngayon lamang niya narinig magsalita ng ganon si Amy. Siguro ito ay dahil sa pag-ibig, hindi. Okay lamang iyon. Senior ko pa din naman kasi kayo. Pupunta na ako sa aking klase ngayon, sagot ni Shireenay. Si Amy naman ay medyo nainis sa sagot ni Shireenay, at si Amy ay tumalikod na din para umalis. Samantalang si Cheryl naman ay parang naguluhan sa kanilang dalawa. Si Shireenay ay nagtungo na sa kanyang upuan, at narinig ni Shireenay na pinag-uusapan siya ng mga lalaking nasa kanyang likuran. Ayon sa mga ito, nais daw talaga ni Shireenay at Amy na ipakita sa lahat ang kanilang relasyon dahil nagkikita daw ang dalawa sa oras ng klase. Si Shireenay daw ay walang anumang kakayahan, at ito daw ay nakapasok lamang sa academy dahil sa kanyang itsura. Ginugugol din daw ni Shireenay ang kanyang oras sa pakikipag-date kaysa sa pag-aaral. At ito daw ang dahilan kaya hindi siya marunong gumamit ng salamangka. Pagkalipas ng 2 araw, unti-unti nang kumakalat ang tsismis tungkol kina Amy at Shireenay. Ang ibang mga estudyante ay pinag-uusapan ang tungkol dito, at mayroon din namang umiiyak dahil sila ay nawalan na ng pag-asa kay Amy. Mayroon ding nakakaramdam ng selos, at mayroon din namang masaya para sa kanilang dalawa. Pero parang may medyo kakaiba sa bagong estudyante na iyon, sabi ng isang lalaking estudyante. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ng isang estudyante. Tingnan ninyo ito. Sabi muli ng lalaking estudyante habang hawak nito ang talaan ng grado ng mga estudyante para sa unang midterm nila. Nagulat ang mga estudyante nang makita nila ang gradong nakasulat para kay Shireenay. Si Shireenay ang pinakahuli sa klase ngunit siya ay nakakuha pa din ng 30 puntos para sa lahat ng asignatura. Dahil dito, nagalit ang iba dahil si Shireenay naman daw ay hindi marunong gumamit ng salamangka. Hindi ba halata, nakapasok siya dito sa academy dahil sa espesyal na rekomendasyon, sabi ng isang lalaki. Ginamit niya ang pangalan ng kanyang pamilya, at pumunta siya dito upang ipagkalat na siya ay isang henyo, dahil nais niyang makakuha ng isang babae galing sa isang kilalang pamilya, pagpapatuloy ng lalaki. Mas lalong nagalit ang mga estudyante dahil hindi daw patas ang mundo. Ang anak ng isang mayamang pamilya ay makikigulo at maglalaro lamang, at pumasok sa academy para lamang magkaroon ng girlfriend. At hinding-hindi daw nila mapapatawad si Shireenay, bakit daw hindi patas ang academy sa mga ganitong bagay. Biglang pumasok si Shireenay sa silid, at nagtaka siya dahil parang may kakaiba, dahil nung siya ay nasa labas pa ng silid ay maingay sa loob ngunit nang buksan niya ang pinto ay biglang tumahimik ang paligid. Nagtungo na siya sa kanyang upuan ngunit ang lalaking katabi niya ay biglang umalis. At naisip ni Shireenay na hindi na niya kailangan pang magtanong kung bakit kakaiba ang ikan-ikilos ng ibang estudyante. Malakas ang pag-uusap ng mga estudyante at nasisiguro ni Shireenay na nais ng mga ito na marinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. At dahil kay Shireenay ay baka maapektuhan si Amy, magsisimula na ang kanilang klase. At si Shireenay ay may biglang naramdaman, sinubukan niyang buksan ang kanyang spirit zone.
At ang kanyang spirit zone ay patuloy na lumalaki. Shirene, kamusta na? Tanong ni Teacher Ethela at nakita pala nito ang ginagawa ni Shirene. Nagulat naman si Shirene sa biglaang pagsasalita ni Teacher Ethela. Mahirap po ang Deviate form, kapag sinusubukan kong ilayo ang aking spirit zone sa aking katawan, ang aking kamalayan ay parang lumalayo din, sabi ni Shirene kay Teacher Ethela. Normal lamang iyan. Ang iyong convergent spirit zone ay sumusunod lamang sa normal na kaayusan ng kalikasan. At ito ay nagtitipon patungo sa saklaw ng iyong kaisipan. Ibig sabihin, ang iyong spirit zone ay hindi nababagay sa Deviate form, paliwanag ni Teacher Ethela. Kamusta naman ang iba pang natitirang anyo? Tanong muli ni Teacher Ethela. Sa tingin ko po ay wala naman akong problema sa iba pang anyo, sagot ni Shirene. Magaling. Kung ganoon ay maaari mo ba itong ipakita gamit ang image zone? Tanong muli ni Teacher Ethela. Pero kung wala ka naman ngayon sa magandang kondisyon, maaari namang gawin mo ito sa ibang araw. Ikaw lamang ang nag-iisang estudyante sa ikapitong klase na tanging nakakagawa ng 4 na anyo ng spirit zone. At nais kong ipakita mo ito sa lahat, pagpapatuloy ni Teacher Ethela. Napatahimik naman si Shirene dahil sa mga sinabi sa kanya ni Teacher Ethela. Naisip ni Teacher Ethela na si Shirene lamang ang estudyanteng nagnais na gumamit ng image zone sa unang araw ng klase. At nag-iingat lamang daw ba kaya si Shirene sa mga ibang estudyante? Naiisip din ni Teacher Ethela na si Shirene ay nasa tamang edad na upang maging sensitibo sa kanyang mga nararamdaman. Ngunit ang taong naniniwala sa kanyang sariling kakayahan ay hindi kailanman matitinag. Susubukan ko po. At sana po ay magbigay kayo ng komento tungkol dito pagkatapos ko itong maipakita sa inyo, seryosong sabi ni Shirene. Narinig pala ng ibang mga estudyante ang pag-uusap ni na Teacher Ethela at Shirene. Naisip ng mga ito na nais na naman daw ni Shirene magpahanga sa harapan ni Amy. At doon lamang daw magaling si Shirene. Nagtungo na si Shirene sa image zone. Ipakita mo sa amin ang 4 na anyo isa-isa, sabi muli ni Teacher Ethela. Sige po, sagot naman ni Shirene, at naisip ni Shirene na ang pagiging bihasa sa paggamit ng 4 na anyo ng spirit zone ay kinakailangan din sa mga pagsusuri upang makaabante sa antas ng klase. Kung magagawa niya ito, mapapabilis ang kanyang pagtaas sa klase, kahit na siya ay baguhan pa lamang. At gagawin niya ito ng maayos upang siya ay makaalis na sa ikapitong klase. Ang una niyang ginawa ay ang defense form, may mga estudyanteng nagulat sa ginawa ni Shirene, at ang iba naman ay masaya. At mayroon din namang nakaramdam ng inis. Ang sunod na ipinakita ni Shirene ay ang ikalawang anyo ng spirit zone at ito ay ang attack form. At sumunod naman agad ang anyo na tinatawag na target form. Naisip naman ni Teacher Ethela na si Shirene ay isang estudyanteng mayroong magandang pundasyon. Dahil mabilis nitong napapalitan agad ang anyo ng spirit zone na kanyang ginagawa. Sa pagkakataong iyon, ay siguradong wala daw magiging problema kung iaangat niya si Shirene sa mas mataas na klase. Sa wakas, ang Deviate form naman ang ginawa ni Shirene. At ito ang ika-4 na anyo ng spirit zone. Si Shirene ay medyo kinakabahan sa paggawa ng anyong ito dahil noong unang beses niyang ginawa ito ay hindi siya nagtagumpay. Ngunit upang makakuha ng payo kay Teacher Ethela, nais pa din niyang gawin ito kahit na hindi siya magtatagumpay. Upang makagawa o makagamit ng Deviate form, kinakailangan muna ni Shirene maging hindi bababa sa ika-5 klase. Ngunit si Shirene ay nasa ika-7 klase pa lamang. Sa paggawa ng anyong ito, kinakailangan munang paliitin ang spirit zone at pumunta sa gitna nito bago pa man ito masira at mawala. Ngunit wala pa ding pagbabago sa ginawa ni Shirene noong siya ay nagsasanay na gawin ito. Kapag medyo malapit na siya sa gitna ng spirit zone, ang spirit zone ay lumalayo sa kanyang katawan, at ang kanyang kamalayan ay unti-unti ding nawawala. At nang dahil dito si Shirene ay pinagtawanan ng ibang mga estudyante. Naisip ni Shirene na bakit may mga taong nagiging masaya sa kabiguan ng iba. Bakit daw ba kaya nais ng iba na siya ay magkamali?
Hindi daw ba kaya siya nababagay sa lugar na kanyang kinaroroonan ngayon? Nagulat si Shiranae dahil may boses na bigla siyang narinig. Masyado kang nag-iisip ng mga walang kwentang bagay. Huwag kang mag-alinlangan, kung may gusto kang gawin. Gawin mo lamang, hindi ba nagpunta ka dito upang maging salamangkero? Biglang nabuhayan ng loob si Shiranae nang dahil sa boses na kanyang narinig. Tama ang kanyang narinig, nagpunta siya sa eskwelahang ito dahil nais niyang maging isang salamangkero. Kaya agad na sinubukan muli ni Shiranae na gawin ang Deviate Form. Hawak ni Teacher Sena ang talaan ng ulat ng insidenteng kinasangkutan ni Amy at Shiranae at ng grupo ng Black Magician ilang araw na ang nakalipas. At ayon kay Teacher Sena, ang anti-magic ay isang mapanganib na salamangka na kahit na ang mga dalubhasa dito ay nangangailangan din ng panlaban dito. Sa malamang ay ang grupo ni Jake ay hindi gumamit ng tamang anti-magic. Pero ang manalo sa kanila ay ibig sabihin lamang na ang kaisipan ni Shiranae ay mas malakas kaysa sa pinagsamang kaisipan ng 6 na katao. Teacher Ethela, totoo ba na nagtagumpay si Shiranae sa paggamit ng Deviate Form? Tanong ni Teacher Sena kay Teacher Ethela. Oo, kahapon, 1 buwan pa lamang simula nang matutunan niya ang 4 na anyo ng Spirit Zone. Naihiwalay niya ang Spirit Zone sa kanyang katawan ng maayos bago ito mawala. Bagamat ito ay nagtagal lamang ng 4 na segundo, sagot ni Teacher Ethela, kahanga-hanga, tama talaga ang aking pakiramdam sa kanya. Sabi muli ni Teacher Sena, kaya naman, upang pasiglahin ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral, mayroon akong mungkahi sa iyo. Sabi muli ni Teacher Ethela, sa aking palagay ay parehas tayo ng iniisip, sagot naman ni Teacher Sena. Makalipas ang ilang araw, si Teacher Sena ay nagtuturo ng chemistry sa mga estudyanteng nasa ika-7 klase. At dito na nagtatapos ang klase natin ngayong araw na ito, sabi ni Teacher Sena sa mga estudyante. Ang dahilan kung bakit maagang natapos ang ating klase ngayong araw ay dahil may napakahalagang balita akong nais sabihin sa inyong lahat, pagpapatuloy na sabi muli ni Teacher Sena. Shiranae, maaari ka bang tumayo, sabi ni Teacher Sena kay Shiranae. At naisip naman ni Shiranae kung anong dahilan kaya at bakit siya ay pinatayo ni Teacher Sena. Napagdesisyonan naming mga guro na ikaw ay aabante na sa ika-5 klase. Ikaw ay magsisimula na sa ika-5 klase simula bukas. Mangyaring sundin mo ang mga talaan ng ika-5 klase at gamitin mo ito ng naaayon, sabi muli ni Teacher Sena kay Shiranae. Nagulat ang mga estudyante sa ibinalita sa kanila ni Teacher Sena, at hindi nila nagustuhan ang balitang ito. Nais ko sana na maging mas mahusay kayong lahat sa inyong pag-aaral, sabi muli ni Teacher Sena sa mga estudyante. Sandali lamang, tumututol ako, ang pag-abante agad sa 2 klase ay hindi karaniwan. At ang isa pa, paano nagkaroon ng maagang promosyon ang isang estudyanteng hindi marunong gumamit ng salamangka, sigaw na pagtutol ng isang babaeng estudyante sa desisyon ni Teacher Sena. Hindi ganyan ang sinabi sa akin ni Teacher Ethela. Totoo ba ito, Shiranae? Tanong ni Teacher Sena kay Shiranae. Napatahimik sandali si Shiranae, naisip ni Shiranae na nais ng ibang mga estudyante na sabihin niya na hindi pa talaga siya nakakagawa ng salamangka. Totoo po, hindi pa ako nakakagawa ng salamangka, sagot ni Shiranae. Sa bagay, ang ika-6 na klase ay walang asignatura para sa pagsusuri ng salamangka. Pero, wala naman sigurong problema sa promosyon na ito, seryosong sabi ni Teacher Sena. Hindi ko din ito matatanggap, ito ay isang tahasang diskriminasyon. Hindi ninyo sinabi na ang Spirit Zone ay isang salamangka. Magaling ba si Shiranae sa kahit na ano maliban sa paggamit ng kanyang Spirit Zone? Matatanggap namin ang desisyon ninyong ito kung si Shiranae ay makakagawa ng anumang salamangka, galit na sabi ng isang lalaking estudyante. Sumang-ayon naman dito ang ibang estudyante, dahil ayon sa kanila, si Shiranae ay hindi man lamang makasunod ng maayos sa kanilang mga leksyon. Naisip ni Teacher Sena na mayroon siyang bagay na hindi pa nalalaman. Naiintindihan ko kayong lahat, parang naging pabaya kami sa mga ganitong desisyon,
Magpapatawag muli ako ng pagpupulong para sa kasong ito, sabi muli ni Teacher Sena. Nagsimula po ito 1 linggo na ang nakakaraan, una ay binaliwala namin siya ng lubusan. Ngunit, ilang araw na nakalipas, nagsimula na silang magsabi ng masama tungkol kay Shirley. At nagsimula na din silang pakialaman ang pag-aaral nito. Nakita ko ang lahat, nakita ko kung paano kumalat ang masasamang chismis tungkol kay Shirley. At ito ay nag-uudyok sa kanila para apihin si Shirley. Hindi patas ang ganitong uri ng pang-aapi, ako ay naaawa para kay Shirley. Umiiyak na nagsabi si Maria kay Teacher Sena ng kanyang mga nasaksihan. Iyan pala talaga ang totoong nangyari. Maraming salamat Maria. Ako na ang bahala ngayon, sagot naman ni Teacher Sena kay Maria. May isang aklat na may pamagat na The Grand Scholar's Talk. Ang sumulat nito ay si Torkolen, at siya ay isang physiologist. Ayon kay Torkolen, pinakamainam para sa mga tao na matulog ng hindi bababa sa 6 na oras sa isang araw. Bagamat, siya ay 4 na oras sa isang araw lamang natutulog noong siya ay nag-aaral pa. Pero hindi ibig sabihin noon ay ang kanyang opinyon ay mali. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging isang dakilang iskolar pa din sa kabila ng 4 na oras na pagtulog. Ayon pa sa kanya ang mga taong nasa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay hindi basta tao lamang kundi sila ay mas higit pa sa tao. Sila man ay natutulog o hindi, at kahit ano pa man ang kanilang ginagawa. Hindi ito makaaapekto pasado 12:00 na ng hating gabi. Si Shirley ay nasa silid-aklatan pa din nang mamalayan niya ang oras. Siya ay nagligpit na ng kanyang mga gamit upang umalis na ng silid-aklatan. Habang siya ay naglalakad pauwi sa kanyang dormitoryo, naalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Temuran. Sinabi sa kanya noon ni Temuran na kapag siya ay pumasok sa academy, hindi lahat ng mga maharlika ay titingin sa kanya ng mabuti. Ngunit gayon paman, kailangan niyang magtiis at magpatuloy. At kung magagawa daw niyang magtiis hanggang sa dulo, maaabot niya ang kanyang mga pangarap. Naisip ni Shirley na malalagpasan niya ang lahat, gagawin niya ito para sa kapakanan ng mga taong naniniwala sa kanya, kahit sino pa man ang hamarang sa dadaanan niya. Dahil siya ay magiging isang salamangkero balang araw. Narating na ni Shirley ang kanyang dormitoryo, pagkatapos ay naglinis na siya ng kanyang katawan upang makapagpahinga na. Ngunit biglang may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Alauna na ng madaling araw kaya naiisip niya kung sino kaya ang posibleng pumunta pa sa kanya ng ganoong oras. Shirley, pwede ka bang makausap, sabi ng taong kumatok sa pinto ng kanyang silid. Pagbukas ni Shirley ay nabungaran niya na nakatayo sa labas ng silid si Teacher Sena. Maaari ba akong pumasok? Tanong ni Teacher Sena kay Shirley. At pinapasok naman ni Shirley si Teacher Sena. Gusto po ba ninyo ng tsaa? Tanong naman ni Shirley kay Teacher Sena. Hindi na. Kanina pa sana kita gustong tanungin. Ngunit wala ka pa dito sa iyong silid. Pagpasensyahan mo na ang pag-abala ko sa iyo ng ganitong oras, sabi muli ni Teacher Sena kay Shirley. Naisip ni Teacher Sena na noong una niyang nakita ang mga grado ni Shirley ay parang may kakaiba. Ang mga grado nito ay mababa, pero lahat ng grado ni Shirley sa lahat ng asignatura ay pare-parehas. Sinusubukan din ni Shirley na madagdagan ang kanyang kaalaman sa lahat ng larangan sa isang pagkakataon sa halip na makakuha ng agarang resulta. Hindi siya nag-aaral para sa kasalukuyan, kundi ang kanyang pag-aaral ay para sa kanyang kinabukasan. Hindi siya natutong gumamit ng salamangka, at mas angkop na sabihin na sinadya niyang hindi ito matutunan. Pero bakit niya ito ginagawa? Siguro dahil hindi siya nakapag-aral noong bata pa siya. Si Shirley ay tahimik lamang dahil siya ay medyo nakakaramdam ng hiya. Siguro dahil hindi naman ito oras ng klase. Kapag oras ng klase, si Shirley ay titig na titig kay Teacher Sena kapag siya ay nagsasalita. Pero ngayon si Shirley ay hindi makatingin ng diretso sa kanya kaya naman naisip ni Teacher Sena na si Shirley siguro ay nahihiya sa kanya. Nahihirapan ka ba sa iyong buhay eskwela? Tanong ni Teacher Sena kay Shirley. Opo, pero,
Masaya naman ito, ang pag-aaral ay talagang napakasaya, sagot ni Shiranae sa tanong sa kanya. Balita ko ay inaapi ka ng iyong mga kaklase, sabi muli ni Teacher Sena. Ayos lang, hindi na po ninyo kailangan mag-alala sa akin, mahinahong sabi ni Shiranae. Maaari mong sabihin sa akin ang totoo, hindi ito isang bagay na dapat mong ikahiya, sabi muli ni Teacher Sena. Ayos lamang po talaga ako, kahit na nakakalungkot dahil wala akong maging kaibigan. At wala naman akong magagawa kung hindi nila ako gusto, sabi muli ni Shiranae. Hindi ka ba naiinis sa mga kaklase mo? Tanong muli ni Teacher Sena. Siyempre, tao pa din naman ako, at habang hinihiling ko na magkaroon ako ng magandang relasyon sa kanila. Hindi ko ninanais na mahumaling sa kanila, hanggang sa dumating ang araw na sinisimulan ko ng itanggi ang aking sarili. Kahit sabihin ng aming buong klase na ako ay mali. Naisip ko naman na sila ay 40 tao lamang. Naniniwala ako, mayroong kahit isang tao na makakaintindi sa akin, seryosong sabi ni Shiranae. Naiintindihan ko ang iyong mga sinasabi, sabi muli ni Teacher Sena. Dumating na ang araw ng pagpupulong, tatapusin ko ang aking anunsyo tungkol sa aking opinyon sa maagang pagsulong ni Shiranae. Makatwiran ba na hindi siya marunong gumamit ng salamangka para siya ay apihin ng kanyang mga kaklase? Ito ay isang bagay na posibleng mangyari lamang sa mga mababang uri. Maraming bata, at may ilang estudyante na mas matanda ngunit kulang sa talento. Pagkatapos ng lahat, ang agwat ng kasanayan sa pagitan ng mga estudyante sa parehong antas ay maaaring maging marahas, sabi ni Teacher Sena sa mga ibang guro. Nangangahulugan ba na ang mabilis na pagsulong ni Shiranae ay ang pinakamahusay na gawin, sabi naman ng isang guro. Ibig sabihin nito ay si Shiranae ay makakapagtapos sa loob lamang ng 4 na taon. Para sa kapakanan ng ating eskwelahan, mas makakabuting magkaroon ng mas maraming estudyante na makakapagtapos ng maaga, sabi naman ng isa pang guro. Ako ay medyo hindi sumasang-ayon, sabi naman ni Teacher Thad. Hindi ka sumasang-ayon sa paanong dahilan naman, tanong ng headmaster kay Teacher Thad. Alam ko na may talento si Shiranae, pero ang problema dito ay hindi siya nakakagawa ng salamangka. At naniniwala ako na sa pagkakataong ito ay hindi maaaring balewalain ang sigaw ng mga estudyante, paliwanag ni Teacher Thad. Gaya nga ng nabanggit ko, ang layunin ni Shiranae ay makakuha ng kaalaman sa lahat ng larangan ng sabay-sabay. Hindi na kinakailangan pang manghimasok ang isang guro sa paraan ng pag-aaral ng isang estudyante, sabi muli ni Teacher Sena. Hindi ako nagtatanong ng tungkol sa kanyang mga pamamaraan ng pag-aaral. Ang sinasabi ko lamang ay ang problema ay pinapaboran ni Teacher Sena si Shiranae, sabi muli ni Teacher Thad. Medyo hindi naman nagustuhan ni Teacher Sena ang mga sinabi ni Teacher Thad. Ang mga estudyante ay maaaring mas mahina kaysa kay Shiranae sa mga tuntunin ng omnipotence. Ngunit sila ay mas mataas pa din kay Shiranae pagdating naman sa omniscience. Ang isang desisyong tulad nito ay maaaring magbigay sa mga estudyante ng pakiramdam ng kawalan at bumaba ang kanilang pagnanais sa pag-aaral. Hindi ibinubuhos ng isang guro ang lahat ng mayroon sila para lamang sa isang henyo. Tama ba ako? Sabi muli ni Teacher Thad, hindi lamang ikaw ang nagnanais na pasukin ang paraan ng isang mahusay na estudyante. Napapansin mo din ang maling pagseselos sa isang batang estudyante, sabi muli ni Teacher Sena. Sina Teacher Sena at Teacher Thad ay patuloy pa din sa pagpapalitan ng kanilang mga opinyon. Ngunit ang mga ibang guro naman ay gulong-gulo na dahil sa pagtatalo ng dalawa. Tama na. Tumigil na kayong dalawa at kayo ay maupo na, sabi ng headmaster kina Teacher Sena at Teacher Thad. Bigla namang tumigil ang dalawa sa kanilang pagsasalita. Ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang pananaw at dahilan. May katuturan ang mga salita ni Teacher Sena, gayunpaman, ang pinupunto naman ni Teacher Thad ay makatwiran dahil nag-aalala lamang siya tungkol sa kabuoang balanse ng eskwelahan. At masasabi ko na, ito ay nagmumula sa pagmamahal niya sa academy.
Naiintindihan ko din ang kanyang ibig sabihin, kailangan nating isaalang-alang ang pakiramdam na maaaring maramdaman ng mga estudyante, paliwanag ng headmaster. Ganyan ang ibig kong sabihin, headmaster, sabi muli ni Teacher Thad. Paano kaya kung gumawa tayo ng ibang pamamaraan, sabi muli ng headmaster. Kinabukasan, habang ang mga estudyante ay nasa pasilyo ng eskwelahan, nakita nila ang isang patalastas tungkol sa pagsulong ng mga estudyanteng nasa ikapitong klase. Ginawa ang patalastas na ito dahil maraming reklamo tungkol sa mga desisyon para sa maagang promosyon. Ang eskwelahan ay nagpasya na bibigyan nito ang lahat ng mga estudyante ng ikapitong klase ng pagkakataon upang makaabante sa susunod na klase ng mas maaga. Ang pagpapasya upang makatanggap ng promosyon ay gagamit ng mga ilang pamantayan. Ang makatatanggap ng maagang promosyon ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Ang makatatanggap ng maagang promosyon ay isang tao lamang, at siya ay makakaabante patungo sa ikalimang klase. Ang pagsusulit ay ang paggawa ng salamangka, at ang salamangkang ito ay ang teleportation. Napaisip ang mga estudyante sa gagawing pagsusulit. Ayon sa kanila, ang maaaring makagawa lamang ng ganoong salamangka ay ang mga nasa upperclassmen. At ayon pa sa kanila, ang pagsusulit daw na ito ay nangangahulugan na hindi sila magsusulong ng sinuman. Biglang dumating si Shirane, at nakita niya ang patalastas na iyon. Ang patalastas na ito ay naging usap-usapan din sa mga estudyanteng nasa upperclassmen. Ayon sa kanila, paano ito magagawa ng isang nasa ikapitong klase, dahil hindi naman sila tinuturuan kung paano gumawa ng salamangka. Naisip naman ni Amy na ginawa siguro ang pagsusulit na ito para kay Shirane. Ngunit bakit daw kaya hindi ito binabanggit sa kanya ni Shirane? Ayaw daw siguro ni Shirane na masangkot siya dito. Narinig ko na ito ay isang karaniwang bagay na nangyayari sa mga nasa ikapitong klase dahil sila ay mga bata pa. Ito ay isang bagay na katulad din ng nangyari sa akin dahil ako ay mabilis na nakaabante, seryosong sabi ni Cheryl. Biglang tumalikod si Amy at umalis. Saan ka pupunta? Sabi ni Cheryl kay Amy. Pupuntahan ko si Shirane, sagot ni Amy. Ano, sandali. Ano bang gagawin mo? Tanong muli ni Cheryl kay Amy. Bakit wala siyang lakas ng loob na sabihin sa akin? Sisiguraduhin ko na may itanim ko ang aking galit sa kanyang buto. Titipunin ko ang lahat ng nasa ikapitong klase. Bakit hindi ako maaaring masangkot dito? Galit na sabi ni Amy. Sandali lamang Amy, kung ikaw ba si Shirane, magugustuhan mo bang malaman na ang taong minamahal mo ay inaapi? Kung ikaw ay may gagawin, mas makakasakit lamang iyon sa kanyang dangal, pagpigil na sabi ni Cheryl kay Amy. Bigla namang napahinto si Amy at naisip niya na ano bang pakialam niya kay Shirane. Hindi naman daw siya gusto nito, at hindi man lang daw nito sinabi sa kanya ang tungkol sa patalastas na ito. Sandali, hindi ba ang teleportation ay napakahirap para sa isang estudyante na nasa ikapitong klase pa lamang na matutunan ito, sabi muli ni Cheryl. Kung ito ay nasa antas pa lamang na masasabing mahirap, ayos lamang. Ngunit para sa isang taong hindi pa natututong gumamit ng salamangka, ang teleportation ay lubhang mapanganib, sabi naman ni Amy. Ano kaya kung turuan mo si Shirane, at upang kayong dalawa ay magkasundo, sabi muli ni Cheryl. Hindi niya tatanggapin ang tulong ko, at wala akong oras para mag-alala sa kanya dahil ako ay naghahanda pa sa aking pagsusulit, sigaw na sabi ni Amy kay Cheryl. Ay oo nga pala. Pasensya na at nakalimutan ko, sagot ni Cheryl. Kung hindi niya kayang gawin iyon mag-isa, sabihin mo sa kanya na hindi siya karapat-dapat upang maging aking boyfriend, sabi muli ni Amy. Dumating na ang hating gabi at napakatahimik ng paligid. Si Amy ay pupunta sa kinaroroonan ni Shirane gamit ang kanyang bilis. Sinabi ni Amy na hindi niya ginagawa ito nang dahil siya ay may nararamdaman para kay Shirane. Kundi tinutulungan lamang niya ito. Tumalon si Amy patungo sa bintana ng silid ni Shirane. Ngunit pagdating niya sa bintana ng silid nagulat siya dahil naroroon pala sa silid ni Shirane si Teacher Sena. Amy,
Ikaw ba iyan? Bakit ka nagpunta dito? Huwag mong sabihin sa akin na ito ang paraan ninyo para makita ang isa't isa. Pumupunta ka gabi-gabi sa dormitoryo ng mga lalaki, gulat na sabi ni Teacher Sena. Nako teacher, nagkakamali po kayo, sagot naman ni Amy. Huwag kang maingay, baka marinig ka sa kabilang silid. Pumasok ka muna dito. Nagtataka ako kung bakit kayong dalawa ay napakatahimik at hindi madalas magkita, sabi muli ni Teacher Sena. Ito ang unang beses na pumunta ako dito, palihim akong pumunta dito dahil nahihirapan si Shirley na makipagkita sa akin. At magiging nakakailang para sa amin ang mga pangyayari kapag kami ay nagkita, paliwanag ni Amy. Pero teacher, ano namang ginagawa mo dito sa silid ni Shirley ng ganitong oras? Inis na tanong ni Amy kay Teacher Sena. Narito ako para bigyan siya ng payo para sa pagsusulit. Hindi kasi maganda ang kapaligiran ng buong klase, sagot ni Teacher Sena. Miss Amy, uminom ka muna ng tsaa, sabi ni Shirley habang iniaabot niya kay Amy ang tasa na may mainit na tsaa. Ah, salamat, ang kanyang amoy ay medyo nakakaakit. Saan ka naman natutong magtimpla ng tsaa? Sabi naman ni Amy kay Shirley. Aba teka lang, hindi iyan ang dahilan kaya ako nagpunta dito. Kaninong kasalanan sa tingin mo kung bakit ako napapahiya? At bakit hindi mo sinabi sa akin na inaapi ka ng ibang mga estudyante? Sigaw na sabi muli ni Amy kay Shirley. Baka naman gusto muna ninyong maupo at tapusin muna natin ang ating pag-uusap tungkol sa pagsusulit, sabi ni Teacher Sena kina Amy at Shirley. Naupo na silang tatlo at ipinagpatuloy na nila ang kanilang pag-uusap habang sila ay umiinom ng tsaa. Ang teleportation, hindi po ba ito ay lubhang mapanganib? At si Shirley ay walang alam na kahit na anong salamangka, sabi ni Amy kay Teacher Sena. Ito ay isang personal na desisyon galing sa headmaster. At nasisiguro ko na siya ay may dahilan kung bakit ito ang kanyang napili, sagot ni Teacher Sena. Ang headmaster na naman pala ang may pakanan nito, sabi muli ni Amy. Mapanganib ba ang teleportation? Tanong ni Shirley kay Amy. Siyempre naman, ang teleportation ay isang salamangka na gumagamit ng katangian ng liwanag, sagot ni Amy. Narinig ko na dati ang tungkol sa photonization theory, sabi naman ni Shirley. Ang photonization theory ay isang panuntunan na nilikha ng isang henyong salamangkero na si Kyrgos. At ito ay nagkokontrol sa liwanag, ang liwanag na ito ay tinatawag na absolute speed. Walang bagay ang umiiral sa mundong ito na maaaring lumampas sa bilis ng liwanag. Ang teleportation ay isang salamangka na gumagamit ng bilis upang malampasan ang hangganan ng espasyo at ng oras, paliwanag ni Amy. Sinasabi mo ba na ang teleportation ay ang pagpapalit ng katawan sa liwanag? Tanong ni Shirley. Ito ay tila komplikado, pero, ang teleportation ay isang bagay na madaling gawin kahit na ikaw ay isang baguhang estudyante lamang. Sa photonization theory, ang liwanag ay nahahati sa 4 na kategorya. Ang bilis na ginagamit sa teleportation ay tinatawag na semi-light speed. Hanggat nauunawaan mo ang kahit 1% ng bilis ng liwanag, magagawa mong gamitin ang salamangkang ito. Dahil dito, ang antas ng photonization ay maaaring bumaba at maaaring maiwan ang maliit na bahagi ng katawan, paliwanag ni Teacher Sena. Mukhang madali lang itong pag-aralan, ngunit ito ay lubhang mapanganib, seryosong sabi ni Shirley. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ipinagbabawal ang teleportation sa loob ng bakuran ng eskwelahan, sabi muli ni Shirley. Katulad nga ng inaasahan, mabilis mong naiintindihan ang mga bagay, sabi ni Teacher Sena. At si Amy naman ay medyo naiinis dahil si Teacher Sena at si Shirley ay sobrang malapit sa isa't isa. Ngunit paano ako kukuha ng pagsusulit kung ito ay lubhang mapanganib? Tanong muli ni Shirley. Siyempre, kailangan nilang maghanda ng isang lugar kung saan walang magiging sagabal, sabi naman ni Amy. Saan naman kayang lugar iyon? Tanong ni Shirley. Ito ay sa teleportation training grounds. Ito ay may sukat na 1,000 meter above sea level, at 700 meter bridge length. Hindi pa naman ito kumpirmado,
Pero, ito lamang ang lugar na maaaring pagdausan ng pagsusulit. Ang pagsusulit ay isang karera simula sa tuktok ng isang bundok patungo sa kabilang tuktok ng bundok, sagot ni Teacher Sena. Wow! Kahanga-hanga, kung sa ganoong lugar nga gaganapin, walang anumang magiging sagabal. Ngunit kapag ikaw ay nahulog, mawawala din ang buhay mo. Hahaha, sabi muli ni Shiranae. Ito po ba ay isang pagsusulit kung saan ang unang makatawid ang siyang mananalo? Ngunit dahil sa antas ng mga estudyanteng nasa ikapitong klase, magiging mahirap para sa kanila upang matapos ito, sabi naman ni Amy. Kung walang sino man ang makatapos, ang estudyanteng may pinakamalayong narating ang siyang mananalo. Ang lokasyon ng pagsusulit ay itatakda sa unang antas. Magkakaroon din ng mga hakbang para sa kaligtasan upang hindi ito maging mapanganib. Ang inaalala namin ay ang mga estudyante, kapag ang kompetisyon ay sobrang malakas. Maaaring may mga sitwasyon kung saan magaganap ang mga labanan, paliwanag muli ni Teacher Sena. Kung mangyayari iyon, siguradong si Shiranae ang pinakapupuntiryahin ng ibang mga estudyante, sabi ni Amy. Magagawa ko ba kaya iyon? Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang pagsusulit. Dahil ayaw kong makipaglaban sa aking mga kaklase. At ang pinakaayaw ko sa lahat ay baka mayroong masaktan. Ang pagkuha po ba ng pagsusulit ang aking tanging dapat gawin? Tanong ni Shiranae kay Teacher Sena. Patawad, sa simula pa lamang ay nais ko nang ikaw ay dalhin sa ikalimang klase. At ang aking kagustuhang iyon ay ang nagpapahirap sa iyo, sabi muli ni Teacher Sena. Wala ka pong kasalanan, teacher, sabi muli ni Shiranae. Kaya simula ngayon, ako ay nagpaplano na personal kitang maturuan, sabi muli ni Teacher Sena. Bakit parang nagkasala ka, teacher? Tanong naman ni Amy kay Teacher Sena. Iyon ay dahil pakiramdam ko ay ako ay responsable sa pagsusulit na ito. Dahil ito ay naging mahirap kahit na hindi kinakailangan. Kaya gagawin ko ang lahat upang makatulong, sagot ni Teacher Sena. Hindi po maaari, kapag ginawa mo iyon, maaaring mas lumala pa ang problema dahil ito ay napakahalagang pagsusulit. Kapag nalaman ng iba na ang guro na isa sa mga hurado ay ang isa sa mga taong nagturo kay Shiranae, mawawala ang lahat kahit na si Shiranae ay makapasa sa pagsusulit. Sabi muli ni Amy kay Teacher Sena. Ako ang magtuturo kay Shiranae, dahil ang pagsusulit ay nasa unang antas, walang magiging anumang hadlang dito. Kaya siya ay aking matutulungan, seryosong sabi muli ni Amy. Tama ka nga, pero, batay sa aking narinig, ikaw ay may nalalapit na pagsusulit para sa graduating class. Mayroon ka pa bang oras para maturuan si Shiranae, sabi ni Teacher Sena kay Amy. Ikinagulat naman ni Shiranae ang sinabi ni Teacher Sena. Hindi ba parang napakaaga naman yata noon para sa iyong edad? Gulat na tanong ni Shiranae kay Amy. Sinabi ni Amy sa kanyang isip na kaya niya ginawa iyon ay dahil kay Shiranae. Ang pag-unlad ni Shiranae ay masyadong mabilis, kaya ang tanging paraan lamang daw niya para makalayo kay Shiranae ay ang mapunta siya sa graduating class. Naisip ni Shiranae na napakaastig ni Amy dahil hindi ito kontento sa pagiging pinakamagaling sa intermediate class. Hindi siya nag-aalala, at siya ang pinakauna sa kanilang pangkat na kumuha ng pagsusulit para sa pag-abante sa graduating class. At sa kabila ng pagiging abala niya para sa paghahanda niya sa pagsusulit, narito pa din siya upang tulungan si Shiranae, kahit pagaano ako kaabala. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi gaanong abala sa akin. Kaya dapat mo na lang itong ipaubaya sa akin, teacher, sabi ni Amy kay Teacher Sena. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman para sa iyong boyfriend. Ngunit sa mga ganitong mahalagang pagkakataon, nararapat lamang na ipaubaya mo na lamang ito sa iyong teacher. Dahil ito ang kauna-unahang salamangka na pag-aaralan ni Shiranae, mas magiging mabuti kung may guro na magtuturo sa kanya, sabi naman ni Teacher Sena kay Amy. Naisip naman ni Amy na ayaw talaga magpatalo ni Teacher Sena. Shiranae, ikaw ang mamili, ako o si Teacher Sena, tanong ni Amy kay Shiranae. Napatahimik naman si Shiranae dahil sa tanong sa kanya ni Amy. Siyempre,
mas makabubuti sa iyo na ang magturo sa iyo ay ang iyong girlfriend. Tama ba ako? Nakangiting sabi ni Amy, gagawin ko na lamang itong mag-isa. Nakangiting sagot ni Shiranae. Nagulat naman sina Amy at Teacher Sena sa sinabi ni Shiranae. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam kung gaano kalaking oportunidad itong ibinibigay namin sa iyo? Ang iba ay kumukuha pa ng personal na tagapagturo para lamang matuto sila. At ang isa pa, lahat ng iyong mga kaklase ay may galit sa iyo. Hindi ito isang bagay na maaari mong matutunan mag-isa, seryosong sabi ni Amy kay Shiranae. Ayokong maging pabigat sa iyo o kaya naman ay kay Teacher Sena, dahil mayroon kang mahalagang pagsusulit at si Teacher Sena naman ay maghuhurado sa pagsusulit. Ang dahilan ba kaya ikaw ay kukuha din ng pagsusulit ay dahil ayaw mong ikaw ay mas mahihigitan ng iba, sabi ni Shiranae kay Amy. Medyo nakaramdam naman ng hiya si Amy dahil sa mga sinabi sa kanya ni Shiranae. Para sa akin ang mapunta sa ika-5 klase ay isang hakbang para sa tagumpay upang maging isang salamangkero, pagpapatuloy na sabi ni Shiranae kay Amy. Magtiwala po sana kayo sa akin, teacher. Hindi ko maipapangako na ako ay makakapasa sa pagsusulit. Ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, at hindi ako magsisisi, sabi naman ni Shiranae kay Teacher Sena. Naiintindihan ko, kung iyan ang nais mo, kailangan kong tanggapin ito. Ako ay magpapaalam na, ngunit kung mayroon kang anumang katanungan, maaari kang pumunta at magtanong sa akin anumang oras. Kailangan mo nang magdesisyon agad, sabi muli ni Teacher Sena kay Shiranae. Maraming salamat po sa pag-aalala sa akin, teacher, sabi ni Shiranae kay Teacher Sena habang ito ay nakayuko ang ulo bilang pagbibigay galang. Ikaw naman, Amy, palalampasin ko ito ngayon, ngunit kapag dumaan ka muli sa bintana upang makapasok sa silid ng lalaking estudyante. Alam mo na kung ano ang aking gagawin, sabi naman ni Teacher Sena kay Amy at tuluyan na itong lumabas ng silid. Nakahinga naman ng maluwag si Amy nang makalabas si Teacher Sena sa silid ni Shiranae. Kailangan ko na ding umalis, sabi ni Amy kay Shiranae. Maraming salamat sa pagpunta mo dito para sa akin, sabi ni Shiranae kay Amy habang nakatungo ang kanyang ulo. Pero teka nga lang, magsabi ka nga sa akin totoo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na inaapi ka ng ibang mga estudyante? Baka naman hindi lang ito ang inaalala mo, o baka naman ayaw mong maungusan ang iyong dangal, seryosong tanong ni Amy. Ito ay dahil ayaw kong malayo sa iyo, sagot ni Shiranae. At medyo nasamid naman ni Amy sa sagot ni Shiranae. At dahil ikaw ay aking senior, sa totoo lang, noong una akong dumating dito sa academy. Nakita ko na ang iyong pangalan ay una sa talaan, at naisip ko na kailangan kong mag-aral ng mabuti upang ako ay makahabol sa iyo. Bagamat noong panahong iyon, hindi ko alam na magkakaganito pala ang mga bagay-bagay. Masyado na tayong asiwa sa isa't isa, kapag sinabi ko sa iyo, mas lalo lamang akong maaapi. At mas lalo lamang magiging asiwa ang lahat, seryosong sabi ni Shiranae. Niloloko mo ba ako, kapag ako ay iyong kaharap? Ang ganda lagi ng ngiti mo. Ngunit kapag ako ay nakatalikod, sinusubukan mo pala akong abutin na parang isang duwag, sabi muli ni Amy. Nagkakamali ka. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, sagot naman ni Shiranae. Kung nais mo akong higitan, huwag mo na akong tawaging senior simula ngayon. Ngunit kapag hindi mo ako naabutan, nasisiguro ko na tatawagin mo akong senior habang buhay, sabi muli ni Amy. Amy, maghihintay ako, sabi ni Shiranae. Nagulat si Amy dahil kasasabi pa lamang niya kay Shiranae na huwag na siyang tawaging senior, ay ginawa na nga agad ito ni Shiranae. Sisiguraduhin kung maabyutan kita, pagpapatuloy na sabi ni Shiranae. Kailangan mong mag-aral ng mabuti kung iyan talaga ang nais mong gawin. Kung hindi, baka kapag dumating na ang araw na iyon ay nakapagtapos na ako. Sabi muli ni Amy at ito ay tumalon na palabas ng silid ni Shiranae. Naisip ni Shiranae na medyo nakakalungkot dahil hindi siya makakahingi ng tulong kay Amy. Dahil kung hahayaan niya na tulungan siya nito, mas lalong maraming mang-aapi sa kanya, kaya gagawin niya ito ng mag-isa.
at mayroon pa siyang 1 buwan para paghandaan ang pagsusulit. Kinabukasan, ang mga estudyante ay papasok na muli sa eskwelahan. Ang ibang mga estudyante ay pinag-uusapan ang tungkol sa nalalapit na pagsusulit. Habang si Shiranae naman ay may dala-dalang maraming aklat. Pinag-aaralan kasi niya ang tungkol sa photonization theory. Sinabi ni Shiranae na pag-aaralan niya ito mag-isa. Ngunit ang problema ay nakasalalay sa aplikasyon nito. Sa totoong buhay, ang kapaligiran na kinalalagyan ng salamangkero ay nagbabago sa bawat sandali lalo na pagdating sa paggamit ng salamangka. Ang impormasyon tungkol sa buong kalupaan ay lubhang mahalaga. Kailangan ng tiyak na kontrol sa halaga ng omnipotence at liwanag depende sa sitwasyon. Ngunit ang pagkakalkula ay gumagamit ng 10 hanggang 20 kapangyarihan bilang pamantayan nito. Ngunit mayroon ba kayang sino man na makagagawa ng ganoong uri ng pagkakalkula? Hindi ko kailangang sumuko, hindi naman siguro sila magbibigay ng imposibleng pagsusulit. Binanggit din ni Teacher Sena na ang teleportation ay isa sa mga pinakamadaling matutunang salamangka. Pero paano kung hindi iyon nababagay sa isang tulad ko na wala namang alam na kahit anong salamangka? Ang mga estudyante na nasa 7th klase ay siguradong magtatagumpay dahil mga bata pa lamang sila ay nag-aaral na sila sa eskwelahan. At kaya nilang kumuha ng sariling tagapagturo para tumulong sa kanila. Malalagpasan ko ba kaya ang lahat ng ito, at biglang naalala ni Shiranae ang mga sinabi ng headmaster sa kanya noon. May isang lalaki na nagsasanay na gumamit ng teleportation. Kahanga-hanga dahil nagagawa mo nang gawin ang teleportation. Magaling ang iyong ginawa, young Master Mark, ikaw talaga ay anak ng isang slider, sabi ng tagapagsilbi. Ang lalaking pinupuri niya ay si Mark Slider, isang estudyante na nasa 7th klase. Wala lang iyon. Tinuturuan kasi ako ng isang guro na Class 9 certified. Ako ay medyo nag-aalala. Ngunit ito ay talagang napakasimple lamang, sabi ni Mark. Dahil ang pagsusulit ay medyo simple lamang, maaaring kang makapag-focus at magagawa mo ito ng maayos. Ang pag-aaral kung paano magagawa ng perpekto ang teleportation sa loob ng 1 buwan ay imposible. Ngunit sa pamamagitan ng mabilis na pag-aaral lamang sa bahaging kinakailangan lamang sa pagsusulit, at ang paggugol sa natitirang oras ng pagsasanay. Ito ay posible sa iyo na makumpleto mo ang pagsusulit, sabi ng tagapagsilbi kay Mark. Sa aking palagay ay dapat akong magpasalamat sa lalaking iyon. Nang dahil sa kanya, maaga akong makakaabante, at makakalampas ako sa 2 buong klase. Ano kayang ginagawa ng lalaking iyon ngayon, sabi ni Mark. Kagaya nga ng iniutos mo, young master, siya ay aming binabantayan. Siya ay nag-aaral mag-isa habang napapaligiran ng napakaraming aklat, sagot ng tagapagsilbi. Sariling pag-aaral gamit ang mga aklat, anong nangyayari? Naisip ko na gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya para kumuha ng mahusay na guro. Sinusubukan ba niya tayong linlangin, ipagpatuloy lamang ninyo ang pagmamasid sa kanya. Hindi siya dapat magpakakampante, hindi niya matututunan ang paggamit ng salamangka sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga aklat. Si Shiranae ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng mga aklat. Naisip niya na nagawa na niya ang lahat ng kanyang maaaring gawin. Naglaan din siya ng napakaraming oras at malalim na pangunawa upang maunawaan ang omniscience. At kinabisado niya ang mga kinakailangang teorya ng walang anumang pagkakamali. Hindi pa siya lubusang tiwala, ngunit wala ng oras. Si Shiranae ay nagtungo sa ika-41 training grounds na para lamang sa mga taga-7th klase upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Ayon kay Shiranae ay kinakailangan na niyang gumawa ng salamangka dahil wala ng iba pang paraan. Kinakailangan lamang niyang umasa na gumana ito ayon sa kanyang iniisip. Ang unang dapat niyang gawin ay pagsamahin ang photonization theory at ang kanyang spirit zone. Ang taong humaharang sa landas sa pagitan ng omniscience at omnipotence ay walang iba kundi si Shiranae. Kinakailangan niyang maalis ang kanyang sarili sa pagitan ng mga ito. At ito ay walang kahirap-hirap na nagawa ni Shiranae.
Ang ibig sabihin lamang nito ay magagawa na niya ang teleportation. Walang sino man ang maaaring makapagkalkula ng halaga ng liwanag. Kapag ang salamangkero ay nakapokus, ang kanilang kamalayan ay nagiging sensitibo upang maramdaman ang lahat ng nasa kanilang paligid. Sinasabi ng iba na ang isang mahusay na salamangkero ay maaaring mabilang ng tama ang bilang ng mga dahon na matatagpuan sa malayo. Ito ang sensitibong estado ng pag-iisip, at ito ay tinatawag din na spirit zone. Ang isang salamangkero na nasa kanilang spirit zone ay nakikilala ang labas ng mundo sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kakayahan na makakita o mabatid ang anumang impormasyon nang hindi ginagamit ang mga pisikal na pandama. At ang resulta nito ay maaari nilang makontrol ang mga hindi pangkaraniwang bagay. Ngunit kung hindi nila makakalkula ang halaga, mararamdaman lamang nila ang lahat ng kabuuan nito. 13 araw bago ang pagsusulit, ang mga estudyante ay nakatingin kay Shiranae. At ayon sa kanila si Shiranae daw ay nagsasanay ng walang anumang ginagamit na proteksyon sa kanyang katawan. Noong una niyang subukang gawin ang teleportation, hindi siya nagtagumpay. Upang maitama niya ang mga pagkakamali, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipagpatuloy ito. Habang lumilipas ang mga araw, nagpapatuloy pa din si Shiranae sa kanyang pag-aaral. Ito ay isang hangal na pamamaraan, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling malakas. Huling araw na bago ang pagsusulit, ano ang kailangan kong gawin? Bukas na ang araw ng pagsusulit, sa bawat pagkakamali na aking naiitama, may dumarating muli na isa pang pagkakamali. Pero ngayon, sa tingin ko ay wala nang iba pang dapat itama. Ito ay tiyak na gagana, kailangan ko itong magawa. Magagawa ko ito, sigaw ni Shiranae. Sinubukan niyang gawin ang teleportation gamit ang kanyang buong lakas. At sa wakas ay matagumpay niyang nagawa ito. Pagkatapos nito, ay nahulog si Shiranae galing sa itaas. Pagbagsak niya sa lupa ay nakaramdam siya ng pagod. Iniisip ko kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Kailangan kong bumangon dahil wala ng oras, kailangan kong ipagpatuloy ang aking pagsasanay. Si Shiranae ay nakaramdam na ng antok at siya ay tuluyan ng nakatulog. Dumating na ang araw ng pagsusulit. Young Master, kamusta na ang iyong pakiramdam? Tanong ng tagapagsilbi kay Mark. Maganda naman ang aking pakiramdam, pagkatapos ng lahat, ngayon na ang araw na ako ay makakaabante sa ika-5 klase. Wala lamang sa akin ang 700 metro, madali ko itong magagawa, mayabang na sagot ni Mark. Sa eskwelahan naman, mayroong mga ilang estudyante ang pumasok upang mag-aral. At isa na sa mga ito si Maria. Hey Maria, sumuko ka na ba sa pagsusulit? Isang tinig ang biglang narinig ni Maria. Ito pala ay si Mark. Ikaw pala iyan, Mark. Bakit wala ka sa training ground? Naririto ka ba upang mag-aral? Tanong naman ni Maria kay Mark. Mukha ba akong isang talunan na hindi man lamang makakuha ng pagsusulit at kinakailangan pang mag-aral? Ako ang dapat magtanong niyan sa iyo, anong ginagawa mo dito? Iyan ang dahilan kung bakit ang iyong mga grado ay parang basura. Ang nais ko lamang sabihin ay dapat pumunta ka din sa training ground. Dahil ang panonood sa mga taong magagaling ay isang uri din ng pag-aaral, sabi muli ni Mark. Tama ka naman dyan, galingan mo, at sana ikaw ay makapasa, sagot naman ni Maria. Ha, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Sinasabi mo na sana ay ako ay makapasa. Nakakamangha ka talaga. Alam mo ba iyon, sa wakas ay natutunan mo na din kung paano kami isumbong sa mga guro, sabi muli ni Mark. Paano mo iyon nalaman? Takot na tanong ni Maria. Ha, bobo ka talaga, sinusubukan ko lamang kung ikaw nga ba talaga iyon. Marami akong paraan upang malaman ang mga pangyayari. Medyo kakaiba para sa isang mahiyaing batang tulad mo ang pumunta sa opisina ng mga guro. Hindi ba medyo kakaiba talaga? Naging mabait ako sa iyo dahil ikaw ay aking kaklase. Ngunit oras na ako ay naging isa sa mga upperclassmen. Ano sa tingin mo ang maaaring mangyari sa iyo? Seryosong sabi ni Mark kay Maria. Si Maria naman ay hindi makapagsalita dahil sa takot. Kung ikaw ay magiging isang duwag, paano ka magiging isang salamangkero?
Ito ang dahilan kung bakit ikaw ay kasama namin sa iisang klase kahit na ikaw ay mas matanda sa akin ng 4 na taon, seryosong sabi ni Mark kay Maria. Gayunpaman, abangan mo na lamang kung ano ang mangyayari. Pagpapatuloy ni Mark at tuluyan na nitong iniwan si Maria at ito ay pumasok na sa silid. Habang si Maria naman ay nakaupo na sa sahig at umiiyak at hindi malaman ang kanyang gagawin. Ang lahat ay nakaplano na ngayon, sabi naman ni Mark sa mga estudyanteng nasa loob ng silid. Sa oras na tayo ay magsimula, ang dalawa sa atin ay didikit kay Shirley. Ang natitirang dalawa naman ay magpoprotekta kay Mark. At mayroong 2 paraan para siya ay ma-disqualify, sabi ng lalaking may kulay itim na buhok. Ang layo ng unang pagliko ay 10 metro, kaya kinakailangan natin na may layo siya kahit 10 liko man lamang, sabi muli ni Mark. Kapag ba kami ay nagtagumpay ay gagawin mo ang iyong ipinangako, sabi kay Mark ng lalaking may kulay abo na buhok. Oo naman, kapag ako ang nakapasa sa pagsusulit, at ako ay nakaabante sa ika-5 klase. Sisiguraduhin ko na magkakaroon ka ng sariling tagapagturo. At hindi mo na kinakailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng mga trabaho kahit na ikaw ay hindi makapagtapos. Ang aking ama ay isang technical advisor sa isang magic association. Kung tutulungan ninyo ako ngayon, hindi ko ito makakalimutan. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya, kahit na maliit na pagbabago ay hindi maaaring mangyari. Hindi dapat pabayaan ng isang henyo ang kanyang pagbabantay, seryosong sabi ni Mark. Oras na ng pagsusulit, ang lahat ay nasa lugar na ng pagdarausan ng pagsusulit. Nandito na din ang ibang mga estudyante upang saksihan ang gagawing pagsusulit. At nandito din ang ibang upperclassmen upang manood din. Nasa lugar din ang mga estudyanteng nasa ika-4 at ika-6 na klase. Ang mga hurado ay handang-handa na din upang simulan ang pagsusulit. Ito na ang oras, para sa 21 kalahok. Magsisimula na ang pagsusulit sa loob lamang ng 10 minuto, paliwanag ni Teacher Ethela. Ang mga estudyanteng kalahok naman ay handang-handa na din sa pagsisimula ng pagsusulit. Eto na, nakikita ko na, ito ang pinakamagandang pwesto para makita ang lahat, sabi ni Cheryl habang sinisipat nito gamit ang kanyang telescope ang kabilang talampas kung saan naroroon ang mga kalahok. Wala akong oras para dito. Bakit ba kinakailangan nating panoorin ang mga walang kwentang nasa ika-7 klase? Inis na sabi ni Amy. Ano bang sinasabi mo? Dapat mong suportahan ang iyong boyfriend sa mga ganitong pagkakataon, sagot ni Cheryl. Ang mga karapat dapat na pumasa ay papasa, at ang mga nakatakdang mabaigo ay mabibigo. Kaya bakit ko pa kinakailangang sumuporta sa kanya, sagot ni Amy. At biglang naisip ni Amy na nagawa daw ba kaya ni Shirley ang teleportation. Lumapit ang lalaking may itim na buhok kay Mark. Nakita mo na ba si Shirley? Tanong ni Mark sa lalaki. Wala siya dito. Sagot ng lalaki. Ano? Gulat na tanong ni Mark sa sinabi sa kanya ng lalaki. Sa oras na ito, si Shirley pala ay natutulog pa din. Bigla siyang nagising nang dahil sa kagat ng isang langgam. Bigla niyang naalala ang pagsusulit kaya bigla siyang bumangon. Wala siya doon. Sabi ni Cheryl kay Amy, anong sinasabi mo na wala doon si Shirley? Sabi ni Amy kay Cheryl at bigla nitong inagaw kay Cheryl ang telescope. Hindi maaari. Ibig sabihin ba nito ay hindi niya nagawa ang salamangka? Mahirap talagang pag-aralan ang teleportation ng nag-iisa lamang, sabi ni Amy sa kanyang isip. Namangha ang mga estudyante dahil sa ganda ng lugar na pagdarausan ng pagsusulit. Simple lamang ang mga alintuntunin, kapag ang guro ay nagbigay na ng hudyat. Tumakbo kayo patungo sa bangin, ang taong makakapag-teleport ng pinakamalayo ang siyang mananalo, paliwanag ni Teacher Ethela sa mga estudyanteng kukuha ng pagsusulit. Seryoso ba talaga? Kailangan ba talaga nating tumalon dito sa bangin? Wala na bang ibang paraan para tayo ay makapunta sa kabilang parte kundi ang tumalon dito, sabi ng isang estudyante. Maaari kayong umatras kung kayo ay natatakot, sabi ni Teacher Thad. Hindi ba alam naman ninyong lahat na sa Magic Academy?
Ang kamatayan ay isang bagay na inyong ipagsasapalaran sa bawat asignatura. Ito ay isang pagsusulit para sa maagang pag-abante. Ang estudyanteng may kakaibang kasanayan lamang ang makakaakyat sa ika-5 klase. Sa madaling salita, sinasabi ko sa inyo na kumuha kayo ng pagsusulit kung kayo ay may sapat na lakas upang protektahan ang inyong sarili. Kung kayo ay hindi sapat na handa, maaari na kayong umatras, paliwanag ni Teacher Thad. Ang mga estudyante ay tahimik na nakinig sa paliwanag ni Teacher Thad. Naisip ni Teacher Thad na mukhang natakot ang mga estudyante dahil sa mga sinabi niya. Mas mabuti nang takutin sila upang maiwasan ang mga aksidenteng mangyayari. Ngunit ang mas mapanganib ay ang mga taong mapagkumpitensya. Lahat kayo, pakiusap. Tumayo at pumili kayo ng maayos. Sisimulan na natin ang pagsusulit, sabi ni Teacher Ethela. Sandali lamang po, isang sigaw na nagmula sa di kalayuan. At dahil sa sigaw na ito ay napahinto si Teacher Ethela sa pagsasalita. Ito pala ay si Shireenei na tumatakbo papalapit sa kanila. Gulat naman ang ibang estudyante sa pagdating ni Shireenei. Pasensya na po, maaari pa din po ba akong kumuha ng pagsusulit, sabi ni Shireenei habang siya ay pagod na pagod dahil sa kanyang pagtakbo. Amy, dumating na si Shireenei, sabi ni Cheryl kay Amy. Bakit ngayon lamang siya dumating, sabi ni Amy at inagaw na muli nito ang teleskopyo kay Cheryl upang makita si Shireenei sa kabilang talampas. Ang lalaking iyon, bakit parang ang dami niya sugat sa katawan? Hanggang sa mga oras na ito ba naman ay nagsasanay pa din siya, sabi muli ni Amy. Headmaster, ipinatatanong ni Miss Ethela kung maaari daw ba nating ipagpaliban ang oras ng pagsusulit para sa estudyanteng huling dumating, sabi ni Teacher Sena sa headmaster. Ang pangangalaga sa kanilang sarili para sa preparasyon sa pagsusulit ay responsibilidad ng mga estudyante. Ang pagsusulit ay magsisimula ng naaayon sa plano, sagot ng headmaster. Sige po, sagot ni Teacher Sena, maghanda na kayo. Ang pagsusulit ay magsisimula ng naaayon sa plano, sabi ni Teacher Sena sa mga estudyante. Shireenei, maaari mong ipaalam sa akin anumang oras kung nais mo nang sumuko, sabi naman ni Teacher Ethela kay Shireenei. Salamat po sa inyong pag-aalala teacher, ayos lamang po ako, sagot naman ni Shireenei. Naisip ng isang estudyante na ang unang hakbang na gagawin nila upang si Shireenei ay mapigilan nilang manalo ay nangyari na. Ang tanging kailangan na lamang nilang gawin ay pigilan si Shireenei sa 10 pagliko. Naisip naman ni Shireenei na kailangan niyang mag-focus at ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Class 7, ang pagsusulit ay magsisimula na, on your marks. Get set, go! Sigaw ni Teacher Ethela bilang hudyat sa pagsisimula ng pagsusulit. Ang mga estudyante ay nagsimula ng tumakbo, 1 segundo ang lumipas nang magsimula ang pagsusulit. Ang mga estudyante ay umabot sa pagkakataong ito pagkatapos ng masusing pagsasanay. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon nilang lahat na harapin ang landas ng langit sa bangin. Ano kaya ang pakiramdam ng lumakad sa hangin? Ang pakiramdam ba na kumikiliti sa mga paa ay takot o pananabik? Lahat ng iyon ay hindi nila nalalaman, isa lamang ang planong kanilang naiisip. Kinakailangan kong mauna sa kanilang lahat, magkakaroon ako ng maraming pagkakataon kung ako ay mauuna, sabi ni Mark habang tumatakbo. 2 segundo ang lumipas, 20 metro hanggang sa marating ang talampas. Ang kakayahang tumakbo ng mabilis ay hindi sapat upang manguna sa lahat. Ang pinakaimportante sa lahat ay kung kailan gagamit ng teleportation. Ang pagkuha ng tamang tiyempo at ang pagtukoy kung saang parte magsisimula ay matutukoy kung sino ang mananalo. Kahit gumawa ng maraming pagliko, ang puwang ay hindi mawawala. Siyempre, iyon ay kung mayroon silang lakas na gawin ito. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mga estudyante, at ang iba sa kanila ang nagsimula ng gumamit ng teleportation. 3 segundo na ang lumipas, mayroon pang 5 metrong natitira upang marating nila ang talampas. Ang iba ay medyo hindi na kinayang magpatuloy pa, si Mark naman ay nagpatuloy pa din.
At siya ay nalagpasan na ng ibang estudyante, naisip niya kung paano kaya kung siya ay matalo. 2 metro pa ang layo na kailangan niyang tawirin. Si Shiranae naman ay nagpatuloy pa din, at naisip naman ng ibang mga estudyante na parang hindi na nila kaya pang magpatuloy at hindi na nila magagawa pa ang kanilang planong gawin kay Shiranae. 1 metro na lamang ang natitira, at mayroon ng 3.7 seconds na lumipas. Pagdating sa dulo ng isang talampas si Shiranae ay biglang tumalon, nagulat ang lahat sa kanyang ginawa. Si Shiranae ay tumalon ng may layong 2 metro at nagawa niya ito sa loob ng 4 na segundo.